Alam nyo, nakakalungkot isipin, hindi kami makakauwi ng Pilipinas, makakapagbakasyon kapag wala kaming kalahating milyon, 10,000 euro. Ganon kamahal ang pag-uwi, guys. Ticket pa lang 700 euro na 40k. Ang isa, apat kami. Tapos kami, malayo kami sa airport, so babayad pa kami ng service. Ganon din sa Pilipinas, babayad din ng service mula airport hanggang bahay. Another 40k pesos. O diba, isipin nyo, sasakyan pa lang namin 200,000 pesos na. Sakit sa ulong isipin, mga mare. Bukod pa doon, yung laman ng maleta mo papunta at pabalik. Bibilhin mo din yun, syempre. Tapos pagdating mo sa Pilipinas, alangan naman magkukulong ka lang sa bahay. Siyempre lalabas ka din. Ang problema, isang labas mo, maggo-grocery ka lang, kulang ang 10,000. Alam nyo, madali lang sabihin na pag umuwi ka, huwag ka masyadong magastos, huwag masyadong one day millionaire. Pero ang reality, at tanggap na naming lahat yon na umuuwi, ang 200,000 pesos sa isang buwan, tipid na yon, mga mare. Pag magpapainom ka, gin lang muna, wag mo ng Red Horse, mahal yon. Hindi, totoo talaga. Pag hindi ka nag-iingat pag uwi mo, baka yung 200,000, 2 weeks lang, ubus na. Sinong relate dyan? Pero guys, tanggap na rin naman namin yun. Syempre, uuwi ka, gusto mo, kasama mo sila sa mga lakad mo. Hindi, syempre, sagot mo. Ba't pa ba tayo umuwi kung tayo ay magsosolo? Ganon talaga, kalahating milyon for the bakasyon. Nandito kami sa Italy pero hindi pa naman kami yumayaman. Hindi kasi may mga nagko-comment, sabi nila, pangarap ko makapunta ng Italy kasi parang pag nakapunta ka ng Italy, yayaman ka na. Yung mga taga dito yata hindi maka-imik kapag ganyan ang sinasabi sa amin. Iba na kasi yung generation noon, yung mga nag-Italy noon at saka yung mga nag-i-Italy ngayon. Yung generation noon, isa-isa silang nakakapunta dito. Isang miyembro ng pamilya, magtatrabaho dito at lahat ng sinasahod ipapadala sa Pilipinas. Syempre labis-labis yun, yung iba doon pangpundar. So yun, nakakapagpundar sila. Ang madalas na trabaho dati ay live-in. So libre ang bahay, libre ang pagkain, walang binabayarang bills. So madami silang naiipon, madami silang naipupundar. Ngayon guys, yung generation ngayon ng mga nag-i-Italy, hindi na pumupunda dito para lang magtrabaho at lahat ng sinusweldo ay papadala sa Pilipinas. Kasi halos lahat kami nandito na yung pamilya namin, nandito yung mga anak namin, dito kami nag-aanak. Kapag may anak ka dito, syempre gusto mo ng sariling bahay, uupa ka ng isang buong bahay. Hindi ka rin naman pwedeng mag-live-in kasi may mga anak ka nga, hindi mo pwedeng iwanan. Tapos lahat ng sinusweldo, napupunta ngayon sa pambayad sa upa, pambayad ng bills, pati basura dito may bayad. Samahan nyo pa ng sasakyan. Ay, ubos ang sweldo, walang maipundar. Hindi tuloy kami yumaman. Hindi, ganoon talaga guys ang reality ngayon. Sabayan mo pa ng bagong anak si Mrs., hindi makakapagtrabaho. Isang sweldo na lang ang pagkakasyahin nyo sa pamilya. Eto mga mare, ang hirap magkaanak ng maliit sa abroad. Dito kasi walang mag-aalaga ng anak mo ng libre. Pero dito merong yung parang daycare. Pwede mong ipasok yung baby mo kahit 4 months pa lang. Pwede mong iwan doon para makapagtrabaho ka. Merong libre, merong may bayad. Yung libre naman medyo swertehan lang din. Depende sa lugar. Tapos syempre punuan, minsan hindi natatanggap yung bata. So ang choice mo na lang doon sa may bayad. Kami naman ever since doon sa mga lugar na tinitirhan namin, walang public, puro private. So ako, ang choice ko, sa bahay na lang ako. Kaysa naman magtatrabaho ako, tapos kalahati ng sosweldohin ko, ipambabayad ko lang sa mag-aalaga. Hindi ko pa alam kung maaalagaan ng maayos. Tapos ang mahirap pa sa ganon kapag pinasok mo. Kapag yung bata nagkasakit, hindi pwedeng ipasok. Kasi malalalinan yung ibang bata, syempre. So yun yung nakaka-stress kapag may trabaho ka, magpapaalam ka sa amo, sabihin mo walang mag-aalaga ng anak mo may sakit. Nakaka-stress magpaalam sa amo na a-absent ka. Nakapagtrabaho na ako sa ganung daycare. Meron doong baby, pinasok 4 months. Awang-awa kami. Sabi ko nakakaawa din. Kung may choice lang din yung mga magulang nito, sigurado hindi naman to ipapasok ng gantong kaliit. Minsan kasi wala lang din talagang choice ang mga magulang dito. Iba't iba kami ng sitwasyon dito. Yung iba kailangan talaga dalawa silang nagtatrabaho. Kung hindi nila kaya yung gastusin dito. Kaya ako thankful ako kasi ako kahit papaano, simula nung si Ita ng baby, nagawan ko ng paraan na kumita nang nasa bahay lang ako. Hindi ako ng problema sa mag-aalaga ng anak ko.